Magandang umaga. Magandang gabi pa lang. Madali lang na magmadaling araw. So, sa lahat, napakahalaga po ng ating live stream sa ngayon. Ito po'y usapin na pang may utak. Ating analisahin ngayon yung debate sa gitna ni Dean Mel Santamaria na Dean dati ng Far Eastern University at ni Attorney Salvador Paulo Panelo na anak naman ni Salvador Panelo. Sa totoo lang, ako'y nahinaan sa dalawang ito. Hindi sa pagmamayabangan. Pero analisahin natin yung kanilang labanan. At ang nag-host ng kanilang debate ay yung abogado.com na andun po si Attorney Karen Jimeno na dating corona lawyer ni Chief Justice Corona sa impeachment. Natalo sila doon. Kasama niya doon yung aking professor dati na si Alan Pagia, professor ko rin na si Dean Jose Roy, Judge Roy, at saka si professor, pinakamagaling na professor sa civil procedure. Lang iba kundi si Tranquil Salvador. Good morning. Reggie Española, The Roadrunner, Amic TV4. Tapos ito na po, pag i-upload na natin ngayon. Ang format natin, i-upload ko, pero mamaya, pagkatapos ko ma-upload, i-play ko, tapos komentahan natin. Pero bago siguro ang lahat, paki-like nyo ako sa Instagram. Mayroon akong live stream sa Instagram, sa dalawa sa Twitter o di kay X, o tsaka sa Facebook. Paki-like nyo ako dun sa Facebook, paki-follow nyo, at saka sa dalawa po ang aking channel sa YouTube. Paki-subscribe nyo, total libre naman lahat yan. Kailangan dalawa talaga yung tinatawag na dalawa talaga ang dinatawag na channel kasi baka tirahin tayo sa isang channel, at least meron pa tayong isang channel na titira. So, pero bago lahat yan, ay mag-play muna tayo ng aking panimulang introduction na music. And because gusto ko manalo si Sara Duterte pagka-presidente, ipi-play ko ngayon yung ni Sara. Ang ginawa ko na kanta para kay Sara Duterte. Ito po yun. Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara lang pag-asa. Sara, Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba Zaldi ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. Okay, isa naman. Isa pa. Habang napaparami tayo ng audience. Yan. Sa gulo ng araw, ikaw ang matibay. Tahimik lang pero laging may saysay. Hindi ka nagyayabang pero alam ng lahat. Kapag ikaw ang nariyan, ligtas ang lakad. Sa bawat usapan may bigat ang dala. Sa bawat pasya mo may tapang at tawa. Kaya kapag napapagod, ikaw ang takbuhan. Kahit maikli ang biro, may laman ang dahilan. Toto Tirador, Ngayong gabi, Disitoy, Nagamura. Toto Tirador, may prinsipyo.
prinsipyo ka pa. Ikaw ang idol ko sa katotohanan. Toto Tirador, hindi ka nagbabago. Sa Pilipinas, kilala ang tindi. Hindi kayang bayaran ni numan ang kanyang prinsipyo. Kapag may inaapi, siya ang nariyan. Kapag may bayaran, siya ang hadlang. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan. Hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusugot, tumatagal. Hindi pera ang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Naging salamat dito to eh. Naaapi, kalaban ng sakim na mandarambong. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Mga magnanakaw sa pondo ng bayan, nanginginig kapag siya ang nandyan. Salamat, Janet. Ilang plato? Bawat piso, bawat sentimo, kailangang sagutin sa mata ng tao. Walang ngiti para sa mandarambong, walang pwesto para sa sumisimsim. Kapag ang hustisya ang pinag-uusapan, siya ang bantay sa gitna ng laban. Kung may nilulunod ang kasinungalingan, siya ang boses na hindi tatahimik. Sa bawat galaw ng mapagsamantala, may salubong na paninindigan niya. Kasing tirador, kasing tirador, kakampi ng naaapi, kalaban ng sakit na buwaya. Kasing tirador, kasing tirador, hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Yeah! Yeah! Hindi lahat ng malakas ay tama. Isa pa. Kaibigan ng lahat, tagapagtanggol ng mga naaapi, kakampi ng mamamayan, laban sa mga tiwaling tao sa lipunan. Totoo tirador, walang sinisino, mabuting kaibigan, mahirap na kaaway. Walang takot, isigaw ang katotohanan. Buhay niya ay tataya para sa inang bayan. Toto Kausing, tirador, kaibigan ng lahat, tagapagtanggol ng mga naaapi. Bender Kamador, magandang gabi. Ng mamamayan, laban Mine. sa mga tiwaling tao sa lipunan. Totoo tirador, walang sinisino, mabuting kaibigan, mahirap na kaaway. Walang takot, isigaw ang katotohanan. Buhay niya ay tataya para sa inang bayan. Toto Kausing. Okay. Let's now go. Okay, ito. Ang pag-usapan natin,
yung debate sa gitna ni at Dean Mel Santa Maria na Dean dati ng Far Eastern University. At sa kabilang banda naman, yung anak ni Salvador Panelo na si Salvador Paulo Panelo. Mga magagaling pa rin sila, magaling, kaya lang mas magaling ako sa kanilang dalawa. Pakinggan natin po sila sa kanilang mga debate. Kaya kung mga debate siguro, papag-usapan natin ang debate ng debate ng mga palahubog. Nga mag-contest kayo sa hambog. na alaala ko tuloy si Max Orban. Good day, Atty. Toto Kausing. Bless you and my family. Long live Philippines. A friend ko. Maraming salamat po. O ito na po ngayon. Pag-usapan natin yung dalawang matitinik na abogado. Sa kabilang banda, makalene ito si Mel Santa Maria at Antay Digong. Sa kabilang banda, asa abogado ni Sara Duterte, si Salvador Paulo Panelo. At 15 years na siya na abogado. Sa ako, 2006 ako naging abogado eh. 20 years na ngayon. Fidel Mercado, magandang gabi. Tirahin natin si Arthur Sevilla. So ito na po ang ating ibibigay. Yung debate sa gitna ni Santa Maria at ni Paulo Salvador Panelo. At ito po ang kanilang debate. Makinig tayo. Walang warrant of arrest, no warrant of arrest should issue unless by a judge. Yes, di ba? Ulitin. Walang warrant of arrest, Bill of Rights. Yes. Ang sinasabi Ulitin natin. Teka muna, tingnan natin ang konstitusyon. Ang sinasabi mo ba yung Bill of Rights? Yes. Ang sinasabi mo ba na walang warrant of arrest, no warrant of arrest should issue unless by a judge. Yes. Di ba? Qualified by yung judge. Hindi naman eh. Okay, ito bago sila napunta sa argumento na gano'n, ganito yun. Tinanong sila nung moderator na ano ang tayo ni Atty. Mel Santa Maria at ano ba din ang tayo ni Atty. Salvador Paulo Panelo. At ang tanong ay ganito. Pwede ba nating arestuhin si Bato, Karakaraka, gamit lamang ang ICC warrant of arrest? Yun lang po ang tanong. So ngayon, nagdidebate siya. Ang punto rito ni Mel Santa Maria ay ang ICC warrant of arrest ay ginawa rin ng judge. Kaya nga lang, yung judge ay nandun sa Den Haag, sa Den Netherlands. Tapos, ang nakalagay naman sa ating konstitusyon, sa Section 2, Article 3, na siyang pinakamataas na batas sa Pilipinas, ay nagsasabi na walang warrant of arrest na maaring mailabas kung wala ito probable cause na idetermina ng judge. So, ang tanong dito ngayon, sa proposition ni Atty. Mel Santa Maria, dapat yung judge hindi naman nagbanggit, hindi naman nag-uri kung anong klaseng judge, kung ICC judge o Philippine judge. Ang tayo naman ni Atty. Paulo Panelo ay kailangan local judge. Kaya sa ganun argumento, kung tanongin mo si Mel Santa Maria, hindi na kailangan idaan sa lokal na korte ang ICC warrant. Ang tayo naman ni Atty. Paulo Panelo, which is tama, ay kailangan idaan sa judge. Okay? Play. Ka na natin. Game na. What is, we cannot distinguish what is not distinguished, di ba? Sabi niya, ang nakalagay sa konstitusyon ay sinabi na walang warrant of arrest na maaring ma-issue kung wala, hindi sinabi ng judge. Sabi naman ni Mel Santa Maria, hindi naman nagbabanggit ang ating konstitusyon kung lokal na judge o ICC judge o foreign judge, babanyaga na judge. Kaya sabi niya, pwede, iparesto si Bato kagad-agad. Nakalagay doon, judge. So you're saying local judge or foreign judge? Of course, because ang gumawa ng, tanda natin, ang gumawa ng 2009, Republic Act 9851, hindi pa nga pangkaraniwang senator to.
Sila Miriam Defensor Santiago to. Sila Juan Ponce Enrile to. Sila Sagisag to. I could not even pretend that I am better than they. Ibig sabihin ko, nakita na nila yan. Kaya ginawa nilang tulayan, Republic Act 9851, diyan sa ating sa crime against humanity, so that nakita na nila kung may judge na nag-decide na may probable cause, okay na rin dito. Okay ha? Idugtong natin. Ang gusto mangyari ni Atty. Mel Santa Maria, mayroong warrant of arrest ang ICC. Tapos, meron tayong batas na Republic Act 9851 na nagsasabi sa paragraph 2 ng Section 17 na sa ngalan ng katarungan, yung Pilipinas ay maaaring hindi na mag-imbestiga. At kung ganoon man, maaari din pipiliin na lang Pilipinas ang isuko o isurrender o di kaya i-extradite ang akusado. Na siyempre pag extradite mo, isuko mo, pinipresyo mo, hindi mo alam kung may warrant ba o hindi. Hindi binanggit kung may warrant of arrest o wala. So ito po yung bago tayo tumuloy dyan, idaan ko muna kayo sa batas. Saan na ba yung batas natin? Ito na inipabuan. Let's go to printer-friendly version. Itong 985 mamaya babalik tayo dyan. Ito po yung 9851, Republic Act 9851. Yan. Ginawa ito December 11, 2009. Hindi pa tayo kasapi ng ICC na gawa na itong batas ito. Ang batas ito ay nagpalalayo na paparusahan ang mga taong gumawa ng kasalanan na krimen na kung tawagin ay war crimes at pagkatapos ang genocide. Yan yung bawal magpatay ng buong tribo. Genocide. Di kaya, crime against humanity. Yan nakalagay. Tapos, diretso tayo sa Section 17. Section 17, nagsasabi, ang jurisdiction, ibig sabihin kapangyarihan sa pagparusa. Yan ang jurisdiction dito. So, ang jurisdiction ng Pilipinas ay pwede kung ang akusado ay Pilipino. That is number 1. Kung hindi man Pilipino ang akusado, kung ang akusado ay andito sa Pilipinas. Number 3, kung ang akusado ay kahit Pilipino man siya hindi, nagkasala laban sa Pilipino. Yan. Tatlo lang yan. Pero tapansin mo, ang lahat ng tawag ay accused. Yan. Kasi we're talking about court. So jurisdiction, court. Pagdating sa court, ang tawag sa taong kinasuhan ay accused. Pero kung wala pa sa court, hindi mo pa siya matawag na accused. Okay, so in the interest of justice, sa ngalan ng hustisya, ang Pilipinas ay maaring hindi na mag-imbestiga o hindi na maaring maglilitis sa tao na involved sa ganitong kaso kung may iba ng korte sa ibang bansa o di kaya tribunal na ang kondisyon lang ay ongoing na, gumagawa na ng investigasyon. Nang ibig sabihin, kung hindi pa nag-umpisa ang ICC, pwedeng tayo na magdiretso. Tayo na maglilitis. Ganun pang ibig sabihin yan. So, instead, sabihin the authorities, kung ganun sitwasyon, ay isusuko, surrender, or extradite. Ang ibig sabihin, extradite, daan sa korte, saka ihatid sa ibang bansa. Ang suspect, dalawang tao binabanggit, suspect o di kaya akusado. So, pag suspect, hindi pwede na
yung tao na hindi suspect sa Pilipinas ay hindi mo pwedeng arestuhin para isuko. Kasi para lang sa suspect. O di kayong akusado na naakusa na sa korte. So kung maakusa sa korte, accuse ang tawag. At isuko doon sa international court or ibang bansa, pero kailangan it must be pursuant to the applicable extradition laws and treaties. Yan ang binabanggit. So ngayon, kung applicable extradition laws and treaties, tanong, kung si Bato, pinalabsan ng warrant of arrest ng ICC, ibig sabihin, tribunal siya. Tanong naman, since na pinutol na natin, binawi na ng Pilipinas ang pagiging kasapi nito sa Rome Statute o International Criminal Court, ay wala na tayong treaty sa kanila. So kung ganon, having said so, pwede ba natin isuko si Bato? Isuko natin kasi ang pagsusuko, kailangan ang isang kondisyon, dapat ay may treaty ang ICC sa Pilipinas. Wala walang treaty. Paano ngayon yan? So mamaya may paliwanag pa ako. So ngayon, ang sinabi nito ni Denmil Santa Maria, Denmil ay kailangan isuko na doon diretso, direkta na. Kahit na wala, hindi disregard niya ngayon kung mayroong treaty man o wala. Bali wala sa kanya, kaya i-post natin ito. Yan. Balik tayo sa kanila. Cannot interpret the Constitution in a vacuum. You must interpret the Constitution in the light of what is happening Yeah, but, today. sir- Otherwise, parang ang Constitution natin, a statue in a museum. Walang hindi gumagalaw. Well, sir, with all due respect, Yan Ulitin ko lang ang tayo ni Denmil. Gusto ni Denmil Santa Maria ay hindi na kailangan idaan sa korte natin si Bato sapagkat daw ang judge naman nagpalabas ng warrant of arrest sa ICC. So, judge din naman ang sinabi na sunod din ang constitution natin na nagsasabi na walang warrant of arrest na maaring mailabas kung hindi dadaan sa judge. So, yan ang argumento niyo. So, ibig sabihin, dahil hindi nagsasabi ang constitution natin kung paring judge, kung international judge o kung local judge, so lahat sila sakop. Ayan ang argumento niya, which banatan ko. Ito naman si Paulo. diba, judicial power is vested in the Supreme Court and such lower courts that may be created by law. Obviously, ICC is not one of those. Diba? And, I disagree. Because nga, dati Republic Act 9851, precisely, we recognize an hindi international po. tribunal. Well, kasi po, tiga mo, actually, tinignan po din namin yung basihan ng pag-issue ng warrant of arrest para lang i-compare sa constitutional requirements natin. Yung mga ginamit na basihan to issue the warrant of arrest and to deny the interim relief request were Rappler articles, newspaper articles, hearsay evidence. So, sa atin po, hindi po papasayan. Yan, ang bagbasa nila. It's not enforceable. So ngayon, ano sa tingin ninyo? Yan lang sa punto na yan, no? Hanapin ko nga yung isang yung mas mahaba nila na Mel Santa Maria. Itong isa mas maganda to, mas marami. Ito yung isang nila.
Ito pala yung mahabang version. Pasensya. Dito tayo sa mahabang version ng debate. Active in major constitutional debates, including issues involving the ICC, crimes against humanity, and executive accountability. And also with us is Attorney Salvador Paulo Panelo Jr., Managing Partner of Panelo Law Office and one of the most visible lawyers defending Vice President Sara Duterte. Attorney Paulo currently serves as counsel in her perjury complaint and has emerged as a prominent legal voice in the Duterte camp's constitutional and political battles. Attorney Spaniero, good evening and welcome to Abogado. Nice to be here. Good evening. Thank you for having us. Yeah, it's going to be an interesting discussion, no? Especially with everything that happened this week. That's true. Well, one thing for sure, partner, we will not run out of issues as the things are unfolding before our eyes. For each subtopic, the guests take turns presenting their insights in 2-minute segments. Even if they share the same stand, they are encouraged to highlight different angles, supporting arguments, or real-world applications. After both have spoken, we move into the open exchange, a 6-minute free-flowing discussion where the guests engage each other directly, ask questions, and expand on their points. Once both subtopics have been explored, we proceed to closing reflections, where each guest is given 2 minutes to summarize their key messages. Finally, the hosts step in with their own questions in this 6-minute segment. Critical issues are certain. With opening perspectives. On May 11, the ICC unsealed an arrest warrant against Senator Ronald De La Rosa or Bato for crimes against humanity allegedly committed during the Duterte administration's anti-drug campaign. That same day, tensions erupted inside the Senate after authorities attempted to serve the warrant, prompting the chamber to place the senator under protective custody. Now, my dear Dean Mel, from your legal perspective, when the subject of an ICC warrant is a sitting senator, in the case of Senator Bato, does the Senate have a constitutional obligation to surrender him or only a duty not to obstruct lawful processes? You have 2 minutes, Dean. The Senate has the duty to surrender Senator Bato. You know, in our constitutional setup, we have the executive, judiciary, and the legislature. That is the dispersal of powers. No, the executive executes the law, peace and order, foreign policy. The legislature makes laws and impeachment trials. So nakikita na natin doon yung delineation ng poder nila. So pagdating ng pag-i-issue ng warrant of arrest at saka pagsaserve ng warrant of arrest, alam natin kung sinong dapat gumawa nun. Ang dapat gumawa nun, executive. And so therefore, kung titingnan natin, if there should be a balancing of respect, dapat ang mananaig in favor of the executive because that is their job. So dapat alam na ng legislature na dapat gawin nila yon. Ngayon, ang tanong is that warrant of arrest valid, yung ICC warrant of arrest? Of course it is valid. Mag-umpisa tayo sa international law. Crime against humanity, genocide, piracy, that's international law. And our Constitution says that we accept the generally accepted principles of international law as part of the law of the land. So therefore, in 2009, gumawa tayo ng tulay, a legal bridge, and that is Republic Act 9851. 9851 says in Section 17 that kung inuusig na at iniimbestiga na ang isang taong pinaratanganan ng isang krimen against humanity, pwede nang ipahintulot ng gobyerno natin na sila na ang mag-usig at sila na ang mag-imbestiga. At kung kinakailangan, we could also deliver the suspect them. So meron yan. So remember this, Republic Act 9851 existed even prior to the Rome Statute. So even without the Rome Statute, it will exist independently. So yun yung tulay natin. And so that therefore, ang ating gobyerno can recognize an already existing investigation kasi nakalagay dun sa batas, already
conducting an investigation. So, pag already na. Yes, so you therefore, yeah. sinabi ng gobyerno natin, pwede na yan. So therefore, because our government recognizes that jurisdiction, then we recognizes its processes, the ICC. Kaya kung mag-i-issue pa ng warrant of arrest dito, it's a redundancy. Hindi na talaga kailangan. Okay, thank you, Dean Mel. And you'll have time later to further discuss that when we go Alam into mo, our partner, very quickly lang, subtopic. yung Sige, bago natin ipasagutin si Paulo, nais ko lang buksan itong pinakita kong batas kanina. Ipakita kong batas sa inyo. Ito. Ito yung batas na sinasabi ni Dean Mel Santa Maria. Jurisdiction ng Republic Act 9851. Tapos ito, in the interest of justice, kung nag-iimbestiga na yung International Tribunal, ay pwedeng hindi na mag-imbestiga ang Pilipinas. At in such case, ay sinasabi rito, instead, the authorities, yung Philippine authorities, may surrender or extradite the suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate international court, if any, or to any state pursuant to the applicable extradition laws and treaties. Yan ang problema kay Dean Mel Santa Maria. Ay hindi niya, nakalimutan yata na mayroong kondisyon na kailangan yung state na papuntahan ay may extradition treaty. Yung international court na papuntahan ay dapat mayroong treaty. Yan ang kwento. Patuloy tayo. Pakinggan natin kung ano sagot naman ni Atty. Paulo Salvador Panelo. itong dapat malaman din ng nanonood, no? Ito RA 9851 na na-mention ni Dean Mel. I can even mention the senators that actually pushed and sponsored this. Yeah. And they are now, the same senators are actually not following it. Like who? Later. Suspense. Ikaw naman, makakalimutan. Sige, dapat sabihin mo yun. Baka Pero may makalimutan magagaling natin din tanongin. noon. May magagaling din noon. Emphasis noon. Emphasis. Anyway. Okay, Attorney Paulo, parliamentary institutions are designed to protect legislative independence. But when that protection intersects with allegations of crimes against humanity, where should constitutional boundaries be drawn? And do you agree that the Senate can refuse to surrender Senator Bato de la Rosa? Well, for starters, constitutional boundary should be drawn by the Supreme Court, not by the executive, not by the legislative. And I think in this context, in this situation, to be fair to the Senate, I think they were forced into this hand. As we know, there are pending petitions for habeas corpus since last year. We filed those on March 12, the day after the former president was brought to The Hague. And they've been pending for now almost 14 months. So the Supreme Court could have given guidance a long time ago, and this could have been avoided if they ruled on the petitions and said, this is how you execute an ICC warrant, then we wouldn't be here. But there's no guidance yet from the Supreme Court. So for us, as counsels for the petitions for habeas corpus, the government, the executive, has capitalized on the silence to propagate the same constitutional violations that they did to the former president, now to Senator Bato. It's forced, number one, the Senate to adopt Senate Resolution number 44, where they condemn extrajudicial renditions. And they've called for the protection of all Filipinos from extrajudicial renditions and to call for their right to avail of legal remedies within a reasonable time prior to extradition or surrender. So, since this is the situation and tumakbo sa kanila si Bato, they were forced into taking this principled stand to take him into protective custody precisely to allow him to avail of his legal remedies before Philippine courts. And for me, this is basic kasi the Constitution says persons are protected against unlawful arrest. And for us, that means an arrest warrant should be issued by a Philippine judge, not by an ICC warrant. So
for us, this means that before an ICC warrant is implemented, it should first go through confirmation from the local court. Okay. So yan din ang tayo ko, no? Dapat hindi mo pwede mai-aresto si Bato na dire-direkta, karakaraka. Kailangan dumaan sila sa ating sariling korte. Okay. Bago natin patuloy pakinggan, nais ko lang magbigay ng example. Ito, Ben Reclamador. Magpadala ng warrant of arrest ang ICC papunta sa Pilipinas. Okay? So pagpadala, may tanong ako, Ben Reclamador. Paano mo malalaman? Unang tanong, practical na to, practical. Paano mo malalaman na genuine ang papel o hindi na pinadala sa iyo? Na genuine na warrant of arrest? Walang paraan, di ba? So ang tanging paraan, korte lang natin, idaan sa sarili nating korte. Yan po ang isa sa mga rason kung bakit sa korte natin. Pangalawang rason ay ang korte natin ang tinutukoy sa Constitution, hindi kasama ang korte ng ibang bansa. Bakit po? Lahat ng batas po sa bawat bansa sa iba't ibang parte ng mundo. Batas sa Pilipinas, wala tayong pakialam sa batas ng Thailand, batas ng China, batas ng Vietnam. Kahit ano mong sabi, itong batas sa China wala kaming gawin, di namin gagalang yan. Iba yung batas natin dito. Including na batas ng ICC na hindi na natin kasapi, hindi na tayo kasapi dyan. So with that alone, na hindi natin igagalang ang batas nila kasi hindi naman natin batas yan. Wala kang karapatan para aristuhin si Bato. Kasi ang batas na ginamit sa pagpalabas ng warrant of arrest laban kay Bato ay batas ng ICC, hindi batas ng Pilipinas. Ngayon, pag sinabi mo sa Section 1, mananaig kasi lagi ang ating konstitusyon. Kung magbabangga-banggaan ang international law at constitution natin mananaig, basta dito sa Pilipinas ang pag-usapan. Kung sa labas ng Pilipinas, yun, hindi na mananaig ang Pilipinas na constitution. Pero dahil mananaig ang constitution sa loob ng Pilipinas, ang sinasabi ngayon ng batas natin, Section 1, Article 3. Sa Ingles, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. So, pinasabi ng batas natin, ng constitution natin, no without due process of law. Ang tanong, anong law ang tinutukoy? Law ba ng ICC kasama dyan? O law lang ng Pilipinas? Sagot, law lang po ng Pilipinas. Bakit? Hindi naman tayo member dyan sa ICC. Bakit pa tayo makialam sa batas nila at bakit sila makialam sa batas natin? In other words, hindi mo pwede tanggapin ang warrant of arrest na pinalabas ng ICC dahil ang warrant of arrest din ay dumaan sa sariling batas ng ICC. Hindi dumaan sa sariling batas ng Pilipinas. Kaya dyan pa lang sa punto na yan, ang stand ko, principled stand, ay dapat hindi pwedeng arestuhin si Bato hanggat hindi dumaan sa korte natin ang warrant of arrest na nilabas ng ICC. So, ganun lamang po. So, ano pang isa? Mamaya ko na idugtong ang iba. Pakinggan muna natin sila. When we return, we examine the ICC's authority after the Philippines withdrew from the relationship. You're welcome. Why would that be? Oh, debate. Whether this is far be inside. Does the Senate have an obligation to surrender Senator Ronald De La Rosa? Still with us are Dean Mel Santamaria and Attorney Paulo Panelo Jr. Now, the Philippines... Actually, yung tanong na yan, parang tanong din kagaya kanina na anong stand ninyo? Kara-kara ka ba? Aristuhin na si Bato o hindi? Ito naman, ang tanong, does the Senate, nang sabi niya? You're still watching Abogado. Tonight we ask, does the Senate have an obligation to surrender Senator
Ronald De La Rosa. Yeah, so ibig sabihin ng tanong, may obligasyon ba ang Senado? Dahil hawak na noon ng Senado si Bato, may obligasyon ba ang Senado na isuko si Ronald De La Rosa? Yan ang tanong dito. Sige, ano bang katayuan ng mga ito? Still with us are Dean Mel Santamaria and Attorney Paulo Panelo Jr. Now, the Philippines withdrew from the Rome Statute in 2019, yet the ICC maintains that it retains jurisdiction over alleged crimes committed while the country was still a state party, relying in the clear provisions of Article 127(2) of said treaty. Meanwhile, and we touched on this earlier on, Republic Act 9851 allows Philippine cooperation with international tribunals involving genocide, war crimes, and crimes against humanity. Now, Dean Mel, and by the way, even the pre-trial chamber in its decision said that they have jurisdiction. So early on, so I guess that's also important to point out. Now, Dean Mel, does Article 1272 clearly preserve ICC jurisdiction? In other words, once they've acquired jurisdiction, di mo na pwede tanggalin over said alleged acts committed while they were still members? Or does the withdrawal create a constitutional and procedural gap that domestic law must address? None. Okay. Because Very categorical. Okay. But Cayetano versus Panganiban, our Supreme Court already decided the same demarcation line, Was it? March 2019. The Supreme Court said everything that happened prior to March 2019, the ICC has jurisdiction. Now let's go to Article 127. 127 provides that even if a state withdrew from the Rome Statute, it does not negate its obligation prior to its withdrawal in relation to all liabilities and crimes that has occurred prior to its withdrawal. That is very categorical. So in short, when we ratified that treaty, may commitment tayo. We know that there is a residual obligation after withdrawal. So ito yun. Ito yun yung residual obligation. Pacta sunt servanda. We have to comply with that residual obligation even after we have terminated. Now, sasabihin natin, syempre, Article 59, nakalagay doon, you have to go to the courts. Walang problema yon. Walang problema yon. But of course, the complementary provision has exceptions. If it is useless, if the local courts, if the local remedies have already been exhausted and walang nangyayari, then you could go straight to international tribunal. Anong nangyari? In November 2021, there was a request for deferral ng Duterte government for the administration. In short, the Duterte government recognized the jurisdiction of the ICC. They asked for a deferral of investigation, which was granted. But by July of the next year, sabi ng ICC, nothing is happening. Siyempre, nothing is happening kasi mga nag-iimbestiga, yung mga gumawa. So, it's talagang, so therefore, pinagpatuloy ng ICC. So therefore, yung complementary, yung Section 59 na yun, out of the way na yun. And so therefore, kaya, sabi ng ICC, doon sa kanilang resolution on jurisdiction, pinoint out nila yun. And therefore, kaya may ICC warrant of arrest tayo. Thank you so much, Dean Mel. And later, I want to ask you more about that complementary principle in relation to Article 59 of the Rome Statute. Right. Attorney Paulo, what is the legal status of an ICC arrest warrant here in the Philippines? Is it immediately enforceable or even under Republic Act 9851? Or must it first go through a local court in order to be enforceable? Yeah, our position is that it's not enforceable immediately. You have to go through the courts as required by Article 59 of the Rome Statute itself. And this coincides with our constitutional requirements that before you arrest somebody, you have to comply with the requirements of Article 3, Section 2 of the Constitution. A judge should determine personally probable cause after examining witnesses and so forth. So for us, you can't automatically implement a warrant of arrest. And I recall that while
the last year when there were discussions on the petitions for habeas corpus, the DOJ position was that RA 9851 gives it two options. One, extradition, which requires it to go through the local courts, and surrender, which they deem the executive option. But as we've all established today, the RA 9851 was passed with the Rome Statute in mind. The Rome Statute wasn't signed yet, but the deliberations will show that that was the design. It was supposed to put a bridge to the Rome Statute, to the ICC. So if surrender is actually a technical term. Extradition is a technical term. Extradition means transferring one person from one country to another country. Surrender means transferring a person from one country to an international court, specifically the ICC. And this is defined in the Rome Statute itself. So when you say surrender, it only means that you have to comply with the rules on surrender, which Article 59 says you should promptly bring this person before local judicial authority first, before you go to surrender. Okay, thank you so much, Attorney Paolo. And tamang-tama, now we're opening this Yes. for discussion. And I wanted to connect yung where we ended when it comes to Article 59 of the Rome Statute, where it does say there that when you have a person being arrested in a custodial state, that you have to bring them to a local judicial authority, which us lawyers would interpret to be our local courts. Yes. But Dean Mel, you mentioned that because wala na yung principle of complementarity, Wala na talaga. then There is none. bakit hindi na applicable yun? So like for example, Because- we are, if we say that the Philippines is not willing and able to prosecute the crimes against humanity that is the subject matter of this case, then bakit magiging wala na rin yung Article 59, which still clearly states that you have to bring the person arrested to a local judicial authority? Because we've already exhausted all remedies under the local jurisdiction. Ang complementary law is to give a chance to our domestic law to exert their kind of justice. But wala na eh. So, Kaya, dito, sinasabi ni Den Mel Santa Maria ay hindi na pwede gamitin ang Article 59 ng Rome Statute. Ano ba yung Article 59? Ang Article 59 po ay kasunod ng Article 58 na nagsasabi na nag-uutos sa arestuhin. Article 59, nag-uutos na kung maaresto, isuko nyo muna sa sarili ninyong korte dyan sa kung saang bansa man. At para eksaminin o sisain kung tama ba ang pagka-aresto, kung genuine ba yung warrant of arrest, o para mabigyan pa ng pagkakataon na magpiyansa ang inaresto. Okay? At pwede niyang i-challenge ang challenge ay limitado lamang sa jurisdiction, limitado rin sa kung makapiyansa o hindi. Pero hindi niya pwede buksan kung tama ba o mali ang pagpalabas ng warrant. So, yan pong Article 59. Tapos, nag-double speak itong mga kagaya ni Mel Santa Maria. Ang tayo niya, yun din ang tayo ng Office of the Solicitor General. Yan din ang tinatayuan ni Remulla. So, while na ginagalang mo ang International Criminal Court sa pagpalabas ng warrant of arrest sa Article 58, bakit hindi nyo galang ito sa Article 59 na nag-utos, idaan nyo muna sarili nyong korte? Kaya yan pa ang number one argument ko laban sa kanila. Next is, nakita nyo, ini-insist nila lagi ni Mel Santa Maria na kailangan arestuhin kagad si Bato at ihatid sa DINHEG at gamit lamang ang Republic Act 9851. Sinabi ko na kanina na masyado niyang presko na sasabihin na mag-apply. Hindi niya binasa sa dulo na pinakita ko sa inyo na dapat mayroong treaty ang International Tribunal na pagbibigyan mo ng tao. May treaty. Dapat may treaty. Pinakita na natin na walang treaty. O tingnan natin ulit ang batas. Ito po yung batas.
O, nakalagay, kailangan may applicable treaties and extradition laws and treaties. Eh kung International Criminal Court, wala na tayong treaty doon, naghiwalay na tayo. Kaya dyan po sa punto na yan ay ang problema ko lang kay Attorney Salvador Paulo Panelo ay hindi niya binanggit ito. Ibig sabihin po, pag hindi niya binanggit, hindi siya preparado bago siya makipagdebate ay hindi niya muna pinag-aralan ang batas. Ganon din si Dean Mil Santa Maria, hindi nila pinag-aralan ang batas. So obviously, bali na si Mil Santa Maria dito sa pagsuko na hindi dadaan sa korte. At si Paulo Salvador Panelo naman, tama naman siya na idaan sa sarili nating korte muna. Pero ang problema ko, hindi niya nabigyan ng tamang dahilan. Ito yung unang tamang dahilan. Yan, marami pang ibang dahilan dyan. So ngayon, ibabanggitin ko naman ngayon ang isa pang dahilan. Basahin natin uli ang batas. In the interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense, ibig sabihin, hindi na mag-imbestiga o mag-prosecute sa krimen na yan. If another court or international tribunal is already conducting the investigation or undertaking the prosecution of such crime. Nauna na nga sa atin ang International Criminal Court. Pero may kasunod. Sinasabi dito, instead, the authorities may. Anong operative word? May. Tandaan yung salitang may. Ang ibig sabihin ng may, palakingan natin para makita ninyo lahat. Yan, may. Ito, may. May surrender. Yan, nakita nyo, may surrender. May surrender. Ibig po sabihin ng may ay may choice ka. Pwede mong isuko, pwedeng hindi. At kung may choice ka, ibig sabihin may discretion ang Philippines. Pag may discretion, ibig sabihin may power ang Philippines. So ngayon, pag may discretion siya, binigay ng batas na may discretion siya, anong kasunod? Hindi po niya pwedeng abusuhin ang discretion niya. Kaya kung abusuhin niya, magiging grave abuse of discretion, bawal na. Yan. May. So, hindi ka autorisado mag-abuse ng discretion mo. So, may. Ano ngayon ang gagawin mo kung ikaw si President Marcos, si BBM? May choice ako. Arestuhin sa bato o hindi arestuhin. Ngayon, may danger dyan. Maari akong mag-abuso. So, kung arestuhin niya, namili kasi siya eh. Arestuhin hindi. Sabi kung namili siya, kailangan niya i-observe ang lahat ng panuntunan para hindi magiging abuso. Diyan na ngayon napapasok ang batas na Section 1, Section 1, Article 3 ng Constitution na nagsasabi, may susundin mo muna, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law of the Philippines. Kaya pag tinignan nila ang may, at kung gusto nila hindi sila mag-abuso sa discretion nila, kailangan idaan na lang nila sa korte. Bahala na ang korte
mag-usisa kung ano ang dapat. Okay? So may choice. So ibig sabihin kung may choice, Ben Recamador, hindi nila pwede, kung may choice, piliin nila, i-bato na kagad nila, itapon na kagad. Hindi. Itapon man nila, pero dadaan mo na sila sa korte para hindi magiging grave abuse of discretion. Yan pong ibig sabihin yan. Okay? Sa tingin ko, naintindihan na ninyo. Ibig sabihin, ang conclusion natin ay hindi pwede na kara-karaka arestuhin. Dapat dadaan sa korte natin. Okay? So, next na proposition ko dito is, total pa, paikot-ikot na naman argumento nila dyan, debate nila eh. Ang aking argumento dito na punto, in the final analysis, hindi pwede hulihin at hindi pwedeng isuko si Bato de la Rosa. Ang rason ko ay sapagkat hindi na kasapi ang Pilipinas sa ICC. So kung hindi kasapi, hindi mag-a-apply, hindi mo magagamit magsuko. Kasi wala kailangan merong treaty ang Pilipinas sa ICC. Ang problema, wala ng treaty ang Pilipinas sa ICC. Yan kayo ngayon matututo. So, alam na ninyo? Ngayon, sige, sa tingin ko ay may magbasa na lang ako ng inyong mga comment para kung may dapat akong sagutin ay magdagdag paliwanag tayo. At saka yung may exclusive jurisdiction ay yung regional trial court natin. Yan, regional trial court. At nakalagay pa sa section 15, ang applicable lang na international law ay 1948 Genocide Convention, 1949 Geneva Convention, 1954 Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, its first protocol, and its 1999 second protocol. Letter D, 1989 Convention on the Rights of the Child and its 2000 optional protocol on the involvement of children in armed conflict. Tapos letter E, the rules and principles of customary international law. Letter F, the judicial decisions of international courts and tribunals. Letter J, relevant and applicable international human rights instruments. Letter H, other relevant international treaties and conventions. Sa panahon po na ginawa nito ay wala pa yung International Criminal Court. At hindi po kasama ang International Criminal Court sa gagawin sa batas na ito na kung saan mag-apply. Therefore, ang aking conclusion, hindi mo pwede dalhin si Bato dahil hindi kasama ang International Criminal Court sa batas na ito. Okay? Okay, so kasi tingin na, ibig sabihin ngayon ay naliwanagan na kayo. Okay, ulitin, batiin ko lang kayo ha. Kita mo, simple lang pag-analyze natin, batas. Hindi na tayo kailangang magmagaling-galingan. Ay, okay, si Amik, si The Roadrunner, si Reggie Española, si Disitoy Tagamura, tapos si Nanette Mangondato, tapos si Ben Reclamador, si Mine, si Ben Reclamador, nandito na si Ben Reclamador, no, si Efren Ku, good day, Attorney Dr. Toto Kausing, bless you and family, long live Philippines. Fidel Mercado, o Fidel, naintindihan mo na ba? Roy Bagamasbad, Attorney, may principle of territoriality tayo, hindi po ba applicable ito na sa issue? Ang exemption na kung nasa aircraft ka o ship, hindi naman mag-apply dito sa gayon, hindi naman nagtatanong kung may applicable bang territoriality kasi ang territory ng International Criminal Court ay buong mundo. So, territory niya, sakop ang Pilipinas. Yan ay kung kasami pa nilang Pilipinas. Hindi nakasapi. So, wala na. Wala lang territoriality.
So, Bugs Adam, magandang gabi, Doktor. Sir, dapat talaga idaan sa Korte ng Pinas. Antayin na lang natin, malapit na po ang Supreme Court magdesisyon dito. Green, kaya maraming abogago dahil maraming law professors at Dean of Law na kulang din sa kaalaman. Nabisto na tuloy si Dean Mel Santa Maria. Mr. Romualdez Tambi, mukhang maganda to Play na sir, Toto. Okay, Nakay Rimulya, wag mo na hanapin. Good evening, Arasausa, Attorney. God protect and guide you always. Mr. Romualdez Tambi, doon na muna tayo, Sir Toto, sa video. Tapos Ben Reclamador, PD Soko, nangyari, hindi nga na dapat ulitin ang APRRD. Ben, gano'n lang po, Ben, mali yung ginawa kay APRRD. So, Mr. Romualdez Tambi, Ben Dalo, pa rin si paring Ben. So, Sir Toto, mamaya ka na play mo lang yung debate. Okay? Ben Reclamador, Mr. Romualdez Tambi, tapos sino pa? Forward mo, Sir Toto. And hanggang doon na lang debate nila na matindi. Sa Perny Pinto Senior, walang junior. Lawyer ka, sabi ni J4. Tapos Milkinel, Papi's Love. Yung TRO kasi kaya hindi makagalaw ang ISI kasi hindi nila saklaw ang TRO non existing. No, hindi. May pwede makagalaw ang tiyakan. Ang tansya ko, after 10 days maglabas ang, o di kaya within these days, maglabas ang korte natin ng TRO, ang Supreme Court. Kasi uutusan ng Supreme Court ang ating gobyerno, sila ni Buying, sila ni NBI, dyan magtibag, na huwag kayo mag-aresto, may TRO na. Isa lang ang sasabihin ng korte nito, idaan nyo sa korte kung gusto nyo. Yan, gano'n lang, i-file kayo sa RTC. Sa ngayon, hindi na ako lawyer. Pero pero matalino pa rin ako. Mas matalino pa sa kahit sinong abogado na kung basta-basta lang. Kita mo, talo ko sa katalinuhan yung yung nagtatanong, mga abogado yun, abogada. Tapos si Mel Santa Maria, tsaka si Paulo Ortega. Si Paulo Panelo. Kanina abogado ako, 2005 pa ako nakapasa ng bar exam Kasabay kami ni Sara Duterte ng bar exam. Si Andrea Gueco, watching from Singapore, Mayapa Abak. Si Ben Lactamador, Kerjulon, wardi lang sir si Santa Maria, marunong pa sa Supreme Court noon sa TV5 pa yan, noong 2009-2011. Onward si Malame din sa mag-explain. Mr. Romualdez, Mr. Ben Reclamador, sino pang isa, Litid Kerjulon, usurpation of authority kagad pumasok sa isip ko pag nag-represent si Trillanes. Usurpation of authority ginagawa ni Trillanes, Gabang, McKinnell, Papi's Love, under ng Bill of Rights. Kerjulon, Mr. Romualdez Tambi, user, Lil Wee, intellectually dishonest si Mel Santa Maria. Tama ka. Si user, pinililuso po niya ang Constitution. Mr. Romualdez, law lang daw ni Buying at BBM. Kerjulon, Mr. Sino pa? Okay. Hilda Heraldo. Itong mga CPP-NPA, hindi ipat mga adik ang masaya sa pangyayaring ngayon. Matawag ba na crime against humanity yun? Kaya kaso nila iperadit ba to? Yun ang tanong. Tapos si Late D, tawa, Love Steels. Tapos Kerjulon, exhausted na daw lahat. Sino pa? Si Ben Reclamador. Ang dami. Si Ophelia P. Taipan. Kaya nga, kinidnap ni CPA PRD, Atty. Toto. Kaya sa aking stand ko hanggang ngayon, kinidnap talaga siya. Tapos si Jomar Laude. Mali talaga sir, si General Torre. Talagang mali. Sino pa? Tapos si Grace Line. Good morning po, Dr. Toto. Si DC Toy Tagamura. May tanong lang po ako, Idol Toto. May panagutan kaya si Trillanes? Yes, may panagutan siya. Nagpakunwari siya, may usurpation of authority. Wala kang authority mag-arrest. Thanks for the vlogs po to explain the law, sabi ni Grace Line. Jerry Diaz, will Dean Mel resign sa Dean?
Actually, former din na lang siya ngayon. Hindi na sa Dean ngayon, din ngayon sa FEU. Si Joey Tamayo, Bostodo, watching in Maryland, USA, Duterte supporter. Wow. Okay, Jaime Regala, musta po kayo, sir? Romel Bengson, naimbag nga bigat. Naimbag nga bigat, ha? Romel mo. Okay, lahat ng mga kabsat ko, kabalin ko, mga Pangasinense, Masantos Kabuasan, sa mga kamag-anak ko sa Pangasinan, lahat ng taga Pangasinan, lalo na kay Jaime Aquino, sa kay Marmy Bautista. Tapos, sino pa? Yun. Sa mga maray na aga sa mga Bicolano, maayong aga sa mga Ilonggo, maayong buntag sa tanang Cebuano speaking, matapos maupay nga aga sa mga waray-waray, maradyaw nga aga sa mga sa mga Surigao-non. Tapos maray may naat sa mga mga tausog. Tapos kapipita sa mga langon sa mga pakat akan, ago pagari akan. Sa Jensen, sa Coronadal, maayong aga sa inyong tanan. Okay, hanggang dyan lang po tayo. Western Visayas, pala si Romuald Estambe. Mga TFC pa. The Filipino Channel. Si Luz, good morning, Dr. Toto. User, talagang intellectually dishonest sila. Ang problema ko lang kasi galit kasi sila kay Duterte. Kaya ganun sila mag-interpret. True, Sir Atty. Kasing dapat igalang ang ating sariling batas. Kaya ang sa akin lang, maka-Duterte ako, pero yan ang batas eh. Hindi na natin mapipilipit yan. Okay? Magandang umaga po sa lahat. Paki-like lang po para makabalik tayo. Makatulong naman kayo sa akin. At yung iba, wag na kayo na mga team replay, wag na po kayo mag-skip ng ads.